Mga kapuso, sabay-sabay ngayong Kapaskuhan ang dami ng mga mamimili at naghahanap ng pagkakakitaan. Kaya ang iba nang i-scam. Kaya ingat po para maiwasan ang 12 scams of Christmas. Kung ano-ano ang mga ito, tinutukan ni Maki Pulido. Hindi pwede, madam. Ano kausap niya, madam? Kailan lang nang maging viral ang bentahang ito ng cellphone. Akala ng kumukuha ng video, ini-scam siya ng kinatagpo niya kaya ayaw ibigay ang cellphone na binayaran na niya. Yun pala, walang natanggap ang may-ari ng cellphone. Ang kausap nila, isang middleman na nagpanggap na sila at pinagtagpo lang sila sa mall. Ito ang middleman scam, isa sa 12 scams of Christmas na inilista ng Scamwatch PH at ng CICC o Cybercrime Investigation and Coordinating Center. Ang scammer kinukuha ang impormasyon ng mga binibenta ng mga legitimate online seller at ibebenta halimbawa sa marketplace ng Facebook. Tip, iwasan magpadala ng pera online gamit ang e-wallet. Ingat din sa mukhang legit store dahil pwedeng shopping scam yan. Sa modus na ito, peke ang Facebook account o mismong website pati ang item. Payo ng grupo, mag-cash on delivery. Use the legitimate online shopping apps, yung lagi nating ginagamit. Kasi they have a security feature from within. Para sa mga cash delivery, ginagawa naman ang fake delivery scam. Walang laman o mali ang delivery na inabunuhan na ng rider sa merchant kaya di sila makakapaningil sa customer. Minsan mismong delivery rider ang mag-scam kaya laging kunin ang pangalan ng driver at kanyang plate number. Ikatlo sa listahan ang call scam. May tatawag para mag-alok ng mas mataas na credit limit sa credit card pero hihingan ka muna ng mga personal na impormasyon pati security code ng card. They will be using that data to basically scam you. So minsan habang kausap nyo, inuubos na yung laman credit card niyo. Sa job scam naman, trabaho ang iaalok sa mga text o messenger app. Pero may babayaran tulad ng training kit. Kung may trabaho o pera ka naman, ingat sa investment scam. Pangangakuan ka ng malaking tubo o kita sa cryptocurrency, foreign exchange o gold trading. Nabiktima nito si Ednalyn noong kasagsagan ng COVID pandemic. Nahirap noon kaya gustong mapalago ang ipon. First time na yon, hindi ko na talaga po pinaano ng pangalawa. Ang ginagawa ko po, pag mayroon pong nagaganyan sa akin, binablock ko na lang po. Hingin po nila yung number ko, tapos hindi ko po binibigay. Kadikit na raw ng scam na ito ang love scam na nambibiktima sa mga dating app. Pahuhulugin muna ang loob ng biktima bago hingan ng pera. Red flag yan, kaya wag marupok. Tina-target nila yung mga 45 pataas, widowed, widower, hiwalay sa asawa, yung mga anak nila nasa Manila na nagtatrabaho, nag-aaral. So sila na lang yung di ba, yung malulungkot yung gabi. At lalo na ngayong Pasko, malamig yung Pasko nila. Loan scam ang ikapito sa listahan. Nasa app daw sila pero peke yan o hindi ma-download. O kung meron man, ma-access pala ng app ang mga litrato at contacts mo. And then pag nag-complain ka, hindi ka nakabayad, tatawagan lahat nila. Yung mga nasa address po. At sasabihin nilang hindi ka nagbabayad ng utang, ipapahiya ka nila. Sa impersonation scam naman, Facebook account ang ihahack. Pag na-access na ang FB mo, sila naman ang magpapanggap na ikaw sa mga FB friends mo para utangan o hingan ng pera. Kaya huwag magbigay ng personal info at security code sa kahit sino, kahit friends mo online para hindi makuha ang account mo. Kung nangyari na, tumawag daw agad sa hotline 1326 para matulungan kang ma-recover ang account mo. Sa mga gustong bumiyahe ngayong Pasko, ingat din sa travel scam. Kaya ang ilang booking agency o website. Kaya mag-book lang sa mga legit o mismong site ng airline o accommodation apps. Sa mga generous, lalo't Pasko, utak at puso pa rin dapat para hindi ma-charity scam. Baka nagpapanggap na biktima o charity ang nanghihingi ng donasyon o nagpapakita ng QR code. Tiyaking legit yan o idiretso ang tulong sa foundation. Last but not the least, inilista na rin ang online gambling. Kung mabilisan ang kita, magduda na. Biktima ka man o hindi, kung may scam, i-report ito sa hotline 1326. Para sa GMA Integrated News, Maki Pulido, nakatutok, 24 oras.